Meron po tayong balita mula sa bansang Finland na masisyahan po dito ang mga bata. Lumarga na po si Santa Claus para mamahagi ng mga regalo gaya ng mga nakalipas na maraming taon na. Puno na mga regalo yung sako na yan na dala ni Santa. Inilagak niya ang sako sa kanyang tinatawag na sleigh. Ayan. At syempre hindi mawawala yan ang kanyang reindeer. Sabi ni Santa, sapat naman daw ang oras niya para makapaghatid siya ng mga regalo. Bumati pa nga si Santa ng maligayang Pasko sa iba't ibang wika. Hyvää joulua! Good Yule! Merry Christmas! Joyeux Noël! Frohe Weihnachten! Frettige Festtage! Feliz Navidad! Maligayang Pasko. Sa gitna ng mga batikos, nagpaliwanag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa disenyo ng mga bagong imprenta na pera natin. May mga hangganan o limitasyon daw sa paggawa ng pera kaya hindi pwedeng masunod ng ilang detalye, gaya ng kulay. Nakatutok si Julio Segovia. Dalawang bagay ang ipinuto ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa di umano'y mga mali sa ating mga bagong pera. Una, ang tuka ng Blue Nay Parrot sa 500 peso bill. Alam naman daw nilang kulay pula dapat, pero limitado ang kulay na ginagamit sa banknote printing. We have only about 15 to 20 colors. So, compared to ordinary offset printing meaning what you see in magazines, where you have almost limitless number of colors available. Dahil limitado ang kulay, kung gagawin nilang pula ang tuka, magiging pula ang kulay ng buong parrot. Kaya ginawa na lang nilang halos dilawang kulay ng tuka para mag-blend sa kulay asul na parrot. If we want a red disc for the parrot, everything else will be red. If we want a yellow feathers of the parrot, lahat naman yun magiging yellow. Hindi na natin makikilala yung parrot. But precisely, sinabi natin, blue nape parrot, ang dapat na ma-retain doon, yung the blueness of the nape, yung batok ng parrot. Kaugnay naman sa sinasabing mali sa distansya ng mga World Heritage Site, paliwanag ng BSP, layo nilang ipakita ang general location kung saang probinsya matatagpuan ang mga nasabing tourist spot. Pero ayon kay John Villasper, isang geographer, dapat nasa western side ng St. Paul Subterranean River sa Palawan. Sa 500 peso bill kasi, ipinakita na ang St. Paul Subterranean sa Palawan, imbes na nasa western side, nasa eastern side. Sa 1,000 peso bill naman, na-mislocate din daw ang Tubataha Reef na dapat ay nasa gitna ng Sulusi. Nawala rin daw sa mapa ang Batanes. Mali yung buong series, lahat ng bills na nilabas mali. Oo. Bakit? Kasi wala ang Batanes. Giit ng BSP, artistic rendition ito ng nagdisenyo ng pera. Wala namang balak bawiin ng BSP ang mga nauna nang naimprenta na mula pa sa Paris, France. Katunayan, nagsimula na ngayong araw na ipamahagi ang 20 peso bill. Julio Segovia, Nakatutok, 24 oras. Sinugundahan din po ni Pangulong Aquino ang paliwanag na yan ng Bangko Sentral. May mga hangganan o limitasyon daw sa paggawa ng pera kaya hindi na idetalye yung iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Ang mahalaga raw ay naisekuro ginawang ligtas ang ating pera laban sa mga namemeki niyan. Pinarangalan ng lungsod ng San Juan ang isa sa mga nakaligtas sa pagsabog sa bar exam. Ang kilala ng lahat na si Raisa Laurel. Nagpasalamat si Raisa sa mga pagpapalang natanggap niya, kabilang ang muling paglakad niya. Nakatutok si Jong Consulta. Matapos lumabas ng ospital, sumalang si Raisa sa iba't ibang pagkasanay para palakasin ang kanyang balanse at kakayang tumayo na nag-iisa. Matapos ang matinding pagod at makailang ulit na pagkabigo, napagtagumpayan din ni Raisa ang makapaglakad gamit ang kanyang artificial leg nito ng nakaraang linggo. We're very much impressed by the progress of Raisa. She's doing more than what we expected. Kanina, muli niyang ipinagpatuloy ang rehabilitasyon. Pero pinaiksi ng mga doktor ang kanyang rehabilitation matapos makakita ng konting problema sa isang bahagi ng kanang inoperahang tuhod. Gayunman, nagpapasalamat pa rin si Raisa sa mabilis na pag-usad ng kanyang recovery. Hindi matutumpasan ng any material thing yung paglalakad ko at yung nakatayo ako. I'm very blessed, very thankful na ganito yung progress. Kaninang umaga, pinagkalooban ng plaque of recognition ng lungsod ng San Juan ang bar blast victim na si Raisa Laurel. Kasamang dumalo sa okasyon ang mga magulang ni Laurel at kanyang nobya na si Rain. Ang pambihirang lakas at tatag ng loob na ipinakita ni Laurel sa kabila ng kanyang sinapit daw ang hinangaan sa kanya ng mga opisyal ng San Juan. Ipinagmamalaki namin na
meron kaming isang Raisa Laurel na magsisilbing isang inspirasyon sa amin lahat. Mas idol ko siya kasi iba yung kanyang strength, iba yung kanyang pinapakitang character, talagang exceptional. Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Laurel ang parangal, pati na rin ang isang 42-inch na LCD TV na regalo raw ng San Juan sa kanya. Natupad yung Christmas wish ko. I get my strength from God kasi without Him, wala na akong dito. Ang ina ni Raisa, hustisya ang gusto makamtan. Di lang para kay Raisa, kundi sa iba pang mga biktima. Those who are injured, na sana justice will really prevail. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Abangan! Dolphy mangiyak-ngiyak dahil sa mga batikos sa kanyang pelikula sa Film Fest. At Sharon Cuneta excited ng magninang sa kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa Miyerkules. Susunod na yan dito sa 24 Oras.